Nagpaliwanag ang Manila Electric Company sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, dahil ito sa mataas na generation cost at mataas na konsumo sa kuryente ngayong tag-init. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Nagsalita na Meralco matapos makatanggap ng sandamakmak na reklamo online kaugnay sa napakataas na bill nitong buwan. Paliwanag nila, ang dahilan ng pagtaas ng bill ay ang mas mataas sa konsumo ngayong mainit ang panahon at ang mas mataas sa generation charge. Sa Meralco kasi isinisisi ang ilang pass-through charges gaya ng lifeline discount na nagpopondo sa 20 hanggang 100% discount sa kuryente ng mga kwalipikadong 4-piece beneficiaries sa maliitang konsumo. Pero sabi ng Meralco, batas ang nagtatakda nito. Wala po ni isang sentimo na pwede namin singilin ng hindi po aprobado ng Energy Regulatory Commission. Pangalawa, wala po kaming pwedeng i-implement na rate ng walang prior approval. Uliting statement na yan, Doris, is very unfair. It has no basis, and let me stay for the fact, quite irresponsible. Pinaalala rin ni Zaldariaga na 1 sentimo lang kada kilowatt hour ang napupunta sa lifeline. Halimbawa, kung kumokonsumo ang isang bahay ng 300 kilowatt hour, 3 piso lang dapat ang kontribusyon nito. Mas malaki pa rin ang mula sa generation charge at konsumo. Pero paliwanag ng Energy Regulatory Commission, 2001 pa lang ay mayroon ng lifeline subsidy sa ilalim ng EPIRA law. Nagkaroon lang ng mga bagong batas upang palawakin pa ang pagpapatupad ng programa at sakupin yung mga 4Ps natin na mga kababayan. So ito ay hindi overnight ay naisingil sa atin. Yung mga batas na ito ay dumaan sa konsultasyon. Kung nais man itong tanggalin o baguhin, kailangan itong amyendahan ng Kongreso. Ang implementation ng lifeline rates or implementation ng USME, paano ini-implement yung system laws, no? Pwede pa siya i-tweak para lumiit pa siya, I think. Pero kailangan to i-review ng maayos talaga with ERC and Congress. Ang paalala ngayon ng Meralco at ng DOE, maging matalino sa paggamit ng kuryente. Pero kung sakaling magduda sa singilang kumpanya, itawag ito sa kanilang hotline o sa kanilang website. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.